Sa sandaling ay dismiss bilang isang walang kwentang outcast, nagbago ang kapalaran ni Aiko sa sandaling ang kagat ng isang zombie ay nagbigay sa kanya ng walang katulad na kapangyarihan. Sa isang mundong pinapaligiran ng kabaan, mga walang katapusang, bakal na pusong patay, nasa bingit ng pagkalipol ang sangkatauhan. Ang mga halimaw na ito ay lumitaw 2 dekada na ang nakalipas, at hindi kayang mamatay maliban na lang kung mabasag ang kanilang armored na puso, isang halos imposibleng gawain sa isang panahon kung saan ang mga espada ng samurai ang nangingibabaw at wala pang mga baril. Habang ang mga kaban ay lumalaganap sa buong lupa, ipinakalat nila ang kanilang sumpa na parang apoy na dumidikit. Ang mga natitirang bahagi ng sibilisasyon ay nagtago sa likod ng matibay na pader, umaasa sa mga armored na tren bilang kanilang buhay na linya para sa paglalakbay at kaligtasan. Sa isa sa mga huling puok na may matibay na pader, si Akoma, isang matibay na mekaniko ng tren, ay nangangarap na maging Iron Man ng kanyang mundo. Nais niyang gumawa ng isang sandata na kayang tumago sa armored na puso ng kaban, naniniwala siya na ang mga nagtatago sa likod ng pader ay mga takot lamang. Para sa kanya, ang mga tunay na mandirigma ay mga nagtatagumpay sa kanilang mga kalaban o namamatay sa laban. Sa kanyang eksperimento gamit ang isang high-pressure nail gun, tinangka niyang tumago sa isang metal na plate na ginagaya ang puso ng kaban, ngunit muling nabigo. Nang hihinayang, naglakad siya patungong daungan ng tren, kung saan siya ay pinagtawanan ng kanyang mga kasamahan bilang isang hero wannabe. Habang nagsasagawa ng maintenance sa isang tren, ipinahayag ni Akoma ang kanyang mga pagkatalo. Iminungkahi ng kanyang kaibigan na magdagdag pa ng mga pampasabog, isang ideya na muling nagpasiklab ng kanyang determinasyon. Iniwan niya ang kanyang mga gawain, tumakbo pabalik sa kanyang laboratorio, ngunit natuklasan niyang ang kanyang workshop ay tumigil. Dumating si Princess Ayame, humihingi ng pag-aayos para sa armas ng kanyang ama na may steam power. Habang ang iba ay nabighani sa kanyang presensya, si Akoma ay hindi pinansin ito, kinamumuhian niya ang pamilya nito dahil sa kanilang pag-asa sa mga pader kaysa sa digmaan. Nang siya ay magtangkang umalis, tinawag siya ng foreman, kinakailangan ng kanyang kaalaman upang inspeksyonin ang armas. Kinukuha ni Akoma ang armas mula kay Ayame, at pinag-aaralan ng mekanismo nito nang biglang pumasok ang isang manggagawa na may kagyat na balita, dumating na ang isang refugee train bago ang nakatakdang oras. Nabigla si Ayame, hindi ito nakatakdang dumating hanggang kinabukasan. Isang istasyon sa daraanan nito ay nawasak, kaya't nagkaroon ng isang emergency detour. Ang mga manggagawa ng tren ay nagsiliparan sa platform, habang ang mga doktor ay maingat na sinisiyasat ang bawat refugee, tinitiyak na wala sa kanila ang may mga palatandaan ng impeksyon. Nainis si Akoma sa proseso, ngunit pinaalala ng kanyang kaibigan na ang mahigpit na quarantine ay mahalaga. Inatasan siya na linisin ang tren na may mga dugo sa sahig, at mabilis niyang napansin ang mga bakas ng kaban. Hindi pinansin ang mga babala ng kanyang kaibigan tungkol sa panganib at mga protokol. Masigasig niyang kinolekta ang mga labi para sa kanyang pananaliksik, ang mga alituntunin ay hindi mahalaga sa isang tao ng agham. Isang batang babae ang bumaba mula sa tren, at nagtaglay ng ilang sandali si Akoma bago makapagsalita. Isang gwardya ang mabilis na hamarang sa kanya, at pinilit siyang sumailalim sa inspeksyon. Hindi nag-alinlangan, tinamaan siya ng kanyang laruan, tinatangka ang gwardya na magpatawa sa kanyang kamangmangan. Ang gwardya ay naghanda upang gumamit ng puwersa. Ngunit dumating si Ayame at ang kanyang ama, ipinahayag na ang batang babae ay kanilang bisita. Isang pari ang lumapit, at sila ay pinahintulutang makapasok nang hindi na kailangang sumailalim sa pagsusuri. Bigla, isang lalaki ang tumakbo mula sa tren habang ang mga doktor ay nagsisigaw, siya ay nahawaan. Nagpaputok ng mga babalang baril upang patumbahin siya, at mabilis na pinapaligiran siya ng mga sundalo. Nang hihinayang, humingi siya ng awa, ngunit agad silang naghanda ng mga armas. Nagpakialam si Akoma, pinaalala sa kanila na ang protocol ay naguutos na ang mga sospek na kaban ay dapat isailalim sa quarantine ng 3 araw. Ngunit hindi sila pinansin, binugbog siya ng mga gwardya dahil sa kanyang kabastusan. Sa gitna ng kaguluhan, nahulog mula sa kanyang bag ang mga zombie specimens na kanyang kinolekta. Nagalburoto ang takot, at ang suspisyon ay bumagsak kay Akoma. Samantala, ang tumakas na lalaki ay desperadong tumakbo patungo sa kalayaan. Pinaputukan siya ng mga sundalo gamit ang kanilang steam-powered na mga baril. Pinatay siya agad, ngunit sa huli, napagtanto nila na hindi siya nahawaan. Hindi nagpakita ng emosyon ang mga sundalo, at inalis nila ang kanyang bangkay para itapon. Galit na galit, pinangunahan ni Akoma ang kanilang kalupitan, tinanong sila kung mayroon pa silang natitirang pagkatao.
Tinitigan siya ni Ayami's ama na may pang-iinsulto, at ipinahayag na ang isang simpleng mekaniko ay walang karapatan na hamanin ang mga mandirigma. Hindi tinatablan, idineklara ni Akuma na ang kanyang halos tapos na sandata ay magbabago sa lahat ng bagay. Bago siya magpatuloy, tinamaan siya sa ulo ng bodyguard ni Ayame, si Kuruso. Inutusan siya ng ama ni Ayame na IP impyerno. Nag-atubili si Ayame, ngunit isang matigas na paalala ng kanilang tungkulin na panatilihin ang kaayusan ang nagpatahimik sa kanyang mga pagdududa. Sa gabing iyon, isang mapagkumbabang monghe ang dumalaw sa selda ni Akuma. Tinanong siya kung paano niya alam na hindi nahawaan ang lalaki. Inamin ni Akuma na hindi niya alam, ngunit hindi siya papayag na may mamatay na walang sapat na patunay. Pinaratangan niya ang mga nagtakda ng kanilang pagkatao dahil sa takot, ngunit walang tapang na lumaban. Samantala, ang isa pang tren ay papalapit sa mga pintuan ng lungsod. Ang mga gwardya, na nag-aasahang normal na pasok, ay nag-alinlangan ng hindi ito magbawas ng bilis. Nang ito ay dumating, lumitaw ang nakakatakot na katotohanan, ang tren ay puno ng mga kaban. Nag-umpisa ang panik, nagtulungan ng mga gwardya upang isara ang mga pinto, ngunit huli na. Ang tren ay nag-derail, bumangga sa lungsod at nagkaroon ng isang malupit na pagsabog. Mula sa mga guho, nagsimulang magsalubong ang mga patay at lumikha ng kaguluhan. Sa gitna ng kaguluhan, tumakas ang monghe, at ang mga gwardya ay nagmadaling sumikap na pigilan ang pagkalat ng impeksyon, iniwan si Akuma na hindi pinansin. Gamit ang pagkakataon, binuksan niya ang kanyang selda gamit ang isang wire at mabilis na tumakbo papuntang kanyang laboratorio, sabik na subukan ng kanyang sandata. Samantala, ang mga ilit ng lungsod, kabilang ang pari at ama ni Ayame, ay iniwan ng lungsod. Nagsigurado ng kanilang sariling pagtakas, at iniwan si Ayame sa kanyang kapalaran. Habang ang lungsod ay bumabagsak sa ilalim ng pagsalakay ng mga zombie, ang mga desperadong tao ay nagmamadaling sumampa sa tren, ngunit ang mga gwardya ay nananatiling matatag, mga armas nakatutok, at humihingi ng patunay ng kanilang kalinisan mula sa impeksyon. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo si Akuma papunta sa kanyang shed, tinusok ang kanyang braso upang mag-iwan ng bakas ng dugo na susundan ng mga zombie. Isang zombie ang nahulog sa pang-uudyok at pumasok sa shed, kung saan naghihintay si Akuma gamit ang kanyang pinahusay na pang-penetrate na baril. Ngunit nilampasan siya ng zombie, lumundag mula sa bubong imbis na dumaan sa pintuan. Lumaban si Akuma, halos hindi nakapagpaputok ng tama sa puso ng zombie, at nakamit ang kanyang unang matagumpay na pagpatay. Ngunit bago pa man niya malasahan ang tagumpay, isang matinding sakit ang sumabog mula sa kagat sa kanyang braso, habang mabilis na kumakalat ang virus. Imbes na magpanik, nagpa siya si Akuma na pigilan ito. Ibinalot niya ang kanyang braso sa isang metal na hawla, iniigting ito ng buong lakas. Ngunit nagpapatuloy ang impeksyon. Sa huling pagtatangka, ikinokonekta niya ang isang lubid sa kanyang leeg at pinaikot ang makina upang higpitan ito ng brutal na lakas. Lahat ng kanyang lakas ay ibinuhos upang pigilan ang virus habang ipinangako niyang hindi siya magiging mahina na tumingin lang nang mamatay ang kanyang kapatid na babae 5 taon na ang nakalipas. Sa pamamagitan ng matinding konsentrasyon at determinasyon, nagawa niyang pigilan ang impeksyon, ngunit nanghihina siya at bumagsak. Nawalan ng malay. Nakarating ang pari at si Mumei sa palasyo sa gitna ng lungsod, ngunit sinabi ng pari na hindi na siya makakapagpatuloy, ang mga sugat mula sa mga zombie ay nagbigay ng malaking epekto sa kanya. Sa matinding desisyon, ginamit niya ang isang improbisadong bomba upang sirain ang kanyang puso bago siya tuluyang mapasok ng impeksyon. Mag-isa na ngayon, nagpapatuloy si Mumei. Hindi nagtagal ay nakatagpo siya ng isang zombie, ngunit nanatili siyang kalmado at hinayaan itong lumapit. Sa isang mabilis na sipa, nahulog ang ulo ng zombie gamit ang kanyang sapatos na may pako. Samantala, nagising si Akuma, natutuwa na siya ay buhay pa. Dumating ang kanyang kaibigan, at nang makita ang kalagayan ng kwarto at ang patay na zombie, tinanong kung siya ba ang pumatay dito. Ipinagmamalaki niyang sinabi ni Akuma na siya nga ang pumatay, at nakiisa ang kanyang kaibigan sa kanyang saya. Ngunit nang malaman na nakagat si Akuma, nagbago ang saya ng kaibigan at nagkaroon ng takot para sa kanyang kaligtasan. Sa labas ng lungsod, ang kaguluhan ay lumalala habang lumalago ang bilang ng mga zombie. Nagawa ni Akuma na gabayan ang mga gwardya upang pigilan ang patuloy na lumalawak na kawan ng zombie mula sa paglusog sa kanlungan. Nagsuggest ang isang matanda na tumakas na lamang sila patungo sa susunod na lungsod, ngunit tumutol si Akuma, sinasabing utos ng kanyang ama na maghintay ng signal. Tinanggihan ito ng sundalo, tinutokso si Akuma na parang nag-aabang siya ng kanyang ama na magbabalik na may gatas, isang walang kabuluhang pag-asa.
Sa puntong iyon, dumating si Mumei, nakasuot ng kakaibang cosplay. Nang may isang lalaki na nagtangkang itulak siya, ipinakita niya ng walang hirap ang kanyang kakayahan sa martial arts, pinatumba siya sa lupa. Inanunsyo niyang hindi na oras para maghintay at ipinangako niyang magbubukas ng daan sa mga zombie patungo sa tren. Kasunod nito, tumakbo siya papunta sa kawan ng mga zombie, hawak ang kanyang mga armas. Habang may isang zombie na tumalon mula sa likod, tinaga niya ang ulo nito gamit ang kanyang kutsilyo at inihagis ito sa harap ng iba. Nagpapagalit sa kanila, hinahabol siya ng mga zombie, nililinis ang daan para sa mga nagtatangkang sumakay sa tren. Pinangunahan ni Mim ang mga zombie patungo sa mga nasirang bahagi ng lungsod, kung saan ang kanyang Olympic level na liksi at mga espesyal na armas ay nagpapahintulot sa kanya na patumbahin ang mga ito ng may tumpak na pagkilos, nang hindi tinatamaan. Isa-isa, tinatapos niya ang mga patay na nabubuhay, tinitiyak na ang lahat ay makararating sa tren ng ligtas. Dumating sina Akoma at ang kanyang kaibigan. Ngunit hinaharang sila ng mga gwardya at pinapapiling maghubad upang patunayan na hindi sila nahawa. Nang maghahanda na si Akoma na sumunod, pinigilan siya ng kanyang kaibigan, natatakot sa mga posibleng epekto. Bigla, dalawang zombie ang lumapit. Nakita ni Akoma ang pagkakataon na patunayan ang kanyang katapatan sa sangkatauhan. Inihanda niya ang kanyang baril, ngunit bago pa siya makilos, dumating si Mim at mabilis na inasikaso ang banta. Nakilala siya ni Akoma, at kinilala din siya ni Mim. Napag-usapan nila kung gaano sila nagbago, at binanggit ni Akoma ang kanyang pinalakas na katawan. Bigla, nagsimulang amuyin siya ni Mim, napansin na hindi na siya tao, ngunit tahimik siyang umalis. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating ang elitistang samurai na si Kuso, na may kasamang mga sundalo. Itinutok niya ang kanyang baril kay Akoma, pinaghihinalaang siya ay isang zombie, ang kanyang pagtakas ay magpapaliwanag sa kanyang kondisyon. Nakialam si Mim, at sinabi niyang hindi banta si Akoma. Sa kanyang salita, sumakay ang lahat sa tren, at ginamit ni Mim ang master key upang patakbuhin ito. Pumasok si Mumei sa kabina ng driver, at inutusan siya ni Kuso na ayusin ang mga likurang coaches. Sinabi ni Mumei kay Akoma na kumilos na siya bago magpahinga upang matulog, dahil ubos na ang kanyang lakas pagkatapos ng walang tigil na laban. Ibinalot niya ang kanyang sarili sa kanyang balabal, iniwan si Akoma na nag-iisip tungkol sa kanyang pagod habang ang mga tauhan ay nagsusumikap na paandarin ng tren. Dumating ang mas maraming zombie, kaya't nagmadali silang umalis. Sinubukan ng mga gwardya na pigilan ang mga ito, ngunit nakapigil pa rin ang mga zombie sa tren. Nasa tren na sina Akoma at ang kanyang kaibigan, at nag-iisa si Akoma na huminto ng isang steam pipe na malalaglag sa isang batang babae, sa kabila ng matinding init at bigat nito. Tumulong siya sa mga mekaniko, ngunit isang zombie ang nagsimulang dumaan sa pagitan ng pinto. Nagsimula ang panik, ngunit tumakbo si Akoma, ipinakita ang kanyang armas. Binuksan niya ang pinto, pinaputok ang zombie, at itinapon ito palabas ng tren. Lumilingon sa iba, inihayag niyang maaari na nilang labanan ang kawan. Ngunit nagsimula nang magbago ang katawan ni Akoma, at nakikita na ang kanyang bakal na puso. Dama po ang takot sa grupo, at si Akoma, na nababahala, ay nagsimulang magpaliwanag na hanggat hindi maabot ng virus ang kanyang utak, siya ay nananatili pa ring may kontrol. Ngunit pati ang kanyang kaibigan ay umatras ng may takot. Pagdating ni Kuso, sinalubong siya ng balita tungkol sa zombie. Itinuro siya ng mga tao kay Akoma, at sa kabila ng mga pagtatangka ni Akoma na magpaliwanag, binaril siya ni Kuso mula sa malapitan. At inutusan ng mga sundalo na isara ang pinto upang hindi makapasok muli si Akoma. Habang ang mga zombie ay pumapalibot sa kanya, si Akoma ay nawalan ng malay, at ang kanyang kaibigan ay labis na nalungkot sa nakita. Samantala, isang miyembro ng crew ang mabilis na tinawag si Kuso sa control room, na nagsasabi na may kawan ng zombie na humaharang sa kanilang daraanan. Hindi nag-alala si Kuso sa una, kumbinsidong kayang takasan ng tren ang mga ito. Ngunit nang umakyat siya upang tingnan ang sitwasyon, nakita niyang kasama sa mga zombie ang ama ni Mumei. Ang puso ni Mumei ay punit na nakita ang nakakagimbal na tanawin. Agad siyang hinayla ni Kuso pabalik sa control room, sinabihan siyang kalimutan ng kanyang ama, dahil siya ay isa ng zombie. Inutusan ni Kuso ang tren na dumaan sa mga zombie, at hindi nagtagal ay nakarating sila sa gate ng susunod na lungsod. Inihinto ang tren, at sinubukan niyang i-activate ang switch upang ibaba ang tulay, ngunit isang braso ng zombie ang nabaon sa mekanismo. Walang ibang solusyon, nagpa siya si Kuso na mano-manong buksan ang tulay. Sa kabila ng mga babala sa panganib, sinabi niyang bilang isang samurai, tungkulin niyang ialay ang kanyang buhay para sa iba.
Biglang may nagulat na may isang tao na nakikipaglaban sa mga zombie sa labas. Si Akoma, na muling nakakaramdam, ay lumalaban papunta sa lever upang ibaba ang tulay. Ang kanyang motibasyon ay hindi pagiging bayani kundi maliit na paghihiganti, nais niyang ipakita sa mga taong iniwan siya na ang tanging iniwan nilang mamatay ay siya ring nagligtas sa kanila. Isang pasanin na kanilang dadalhin sa buong buhay nila. Nagawa ni Akoma na ibaba ang tulay, ngunit habang dumadaan ang tren, siya ay humagulgol. Itinapon ni Fatty ang isang kawit upang iligtas siya, ngunit nakipaglaban ng iba para dito. Tumanggi si Akoma na hawakan ng kawit, tinanggap ang kanyang kapalaran. Sa sandaling iyon, dumating si Mumei at pinagalitan siya dahil sa pag-iyak sa harap ng iba. Ibinalot niya ang kawit sa kanya, inutusan ng kaibigan niya na hilahin siya papasok. Pagpasok sa tren, nagtampo si Akoma, na nagsasabing hindi kinakailangan iligtas ang isang zombie tulad niya. Tinawag siya ni Mumei na itigil ang pagiging pambata. Nang dumating si Nakuso at ang mga sundalo, inutusan nilang mamatay si Akoma sa kanilang mga kamay kung may natirang bakas ng pagiging tao sa kanya. Handa na siyang makipaglaban dahil lamang sa galit, ngunit pinigilan siya ni Mim, na tumayo sa pagitan nilang dalawa. Ipinahayag niyang si Akoma ay hindi isang zombie ni isang tao. Inalis ni Mim ang kanyang shirt, ipinakita ang sugat sa kanyang likod, kung saan kumikislap ang kanyang iron heart. Nabigla ang mga tao, at ipinaliwanag ni Mumei na hindi sila mga zombie kundi mga cabaner, mga nilalang na may katawan ng zombie ngunit may isip ng tao, na kaalyado ng sangkatauhan. Itinutok ni Kuso ang kanyang baril kay Mim, tinatawag siyang kaaway ng sangkatauhan. Si Mumei, hindi kumikibo, ay nagdeklara na papatayin siya niyo kung magtatangkang umatake. Nag-atubili si Kuso ngunit nanatili siyang matatag hanggang dumating si Ayame at inutusan siyang huminto. Ipinahayag ni Ayame na ang kanilang pagtakas mula sa mga zombie ay naging posible dahil kay Mim at Akoma. Ngunit, nagtatalo pa rin si Kuso, nagsasabing hindi nila dapat hayaan na sumama ang mga ito sa kanilang hanay. Sumang-ayon si Akoma, tinatanggap ang kanyang kalikasan bilang isang zombie at ang potensyal na banta ng impeksyon. Gayunpaman, pinigilan siya ni Mumei, tinulak siya pabagsak sa sahig habang ipinaliliwanag niyang hindi sila mga zombie kundi siniris. Pagkatapos, lumingon siya kay Ayame. Humihiling ng pahintulot na panatilihin silang saksi sa tren hanggang makarating sila sa kabisera. Sinubukan ni Akoma na magprotesta, ngunit pinatahimik siya ni Mumei sa isang mabilis na palo. Ilang oras ang lumipas, nagising si Akoma at natuklasang gumaling na ang kanyang katawan. Si Mumei ay nakahiga malapit, ipinaliliwanag na sila ay ikinulong sa boiler room ayon sa kanyang kahilingan. Tinanong niya si Akoma kung alam nito ang tungkol sa kabisera, at sumagot si Akoma na ito ay isang sentro ng pananaliksik tungkol sa mga zombie. Maaaring magbigay ng lunas sa kanilang kondisyon. Ipinahayag ni Mumei na kailangan niyang makarating sa kabisera ng anuman ang mangyari dahil ipinaubaya sa kanya ng kanyang kapatid ang isang misyon na hindi niya ibabahagi. Kailangan niyang samahan ni Akoma at gamitin siya bilang panangga. Hindi naintindihan ni Akoma ngunit nakinig siya habang ipinaliliwanag ni Mumei na ang kanyang pisikal na kalagayan ay nagiging sanhi ng kanyang kahinaan. Kapag siya ay gumalaw ng labis, siya ay nakakatulog. At kailangan siyang protektahan ni Akoma sa mga sandaling iyon. Nang walang babala, nagsimulang sanayin ni Mumei si Akoma. Sa kabila ng kanyang lakas, naging malinaw ang kakulangan ni Akoma sa kasanayan habang paulit-ulit siyang napapahiya at itinutulak sa lupa. Tinawag siya ni Mumei na kahabag-habag at sinabi niyang hindi niya kayang panindigan ang kanyang posisyon habang siya ay pinipigilan ng kanyang laso, na nagsisilbing limitasyon sa kanyang lakas. Nararamdaman ni Mumei ang presensya ng isang zombie malapit at mabilis na tumakbo palabas ng boiler room. Sa katabing kwarto, isang lalaki at isang buntis na babae ang nagtatalo tungkol sa pagkain. Nang makita nilang lumapit si Mumei, mabilis silang tumakas. Hindi nagtagal, dumating si Kuso kasama si IIM at ang iba pang mga elders, na pinuna si Ayame sa pagtangkilik sa dalawang siniris. Lumikha ng tensyon sa sitwasyon, ngunit isang lalaking may blonde na buhok at estilo ng Victorian na buhok ang tumawag kay Ayame at nagsabi na ang kanilang supply ng tubig ay malapit ng maubos at kailangan nilang huminto upang mag-replenish. Ang pahayag na ito ay nagbawas ng tensyon, at tumigil ang tren sa tabi ng isang ilog sa ilalim ng takip ng gabi. Nagdaos sina Ayame at ang iba ng isang mass funeral para sa mga namatay sa pag-atake, habang si Akoma ay nanonood mula sa boiler room. Lumapit si Mumei at tinanong kung hindi ba siya sasama sa kanila sa panalangin. Sumagot si Akoma na nawala na ang kanyang pamilya sa mga zombie 5 taon na ang nakalipas. Nakiramay si Mumei at inilahad na siya rin ay nagdaan sa parehong kapalaran. Tinanong niya pagkatapos si Akoma tungkol sa batong hawak niya.
Inalis ni Akoma ang kanyang guwantes, tinitigan ng bato at nagsimulang magkwento ng kanyang nakaraan. Nahanap niya ito sa tabi ng ilog kasama ang kanyang kapatid na babae at ibinigay ito sa kanya bilang anteng-anteng. Ngunit 5 taon na ang nakalipas, sinalakay ng mga zombie ang kanilang lungsod, at ang mga matatanda ay tumakas, iniwan ang mga bata. Sinubukan nilang tumakas, ngunit inatake ng isang zombie ang kapatid ni Akoma. Nagtakot si Akoma at tumakbo upang humingi ng tulong, ngunit nang bumalik siya, nakita niyang ang kanyang kapatid ay nagsisimula ng magbago at maging isang zombie. Sa desperasyong pigilan siya, ginamit niya ang isang espesyal na pampasabog upang sirain ang puso ng kanyang kapatid bago tuluyang magbago. Mula noon, dala-dala ni Akoma ang bato bilang alaala ng kanyang kapatid. Sinabi ni Akoma na dapat ay namatay na lang siya kasama ang kanyang kapatid kaysa iwan siya, ngunit wala nang silbi ang magsisi sa nakaraan. Nagtipon ng isang grupo ng mga magsasaka sa labas ng boiler room. Pinapalakas ng isang elder ang kanilang galit dahil sa presensya ng mga siniris. Dumating si Ayame upang makialam, ngunit hinihingi ng mga tao ang pagpatay sa 2 siniris bago pa sila magdulot ng banta. Pumasok si Ayame sa boiler room upang ipaliwanag ang sitwasyon kay Mumei, na, dahil sa pagkaka-overhear ng ingay, nagpa siya na ibigay sa mga tao ang kanilang nais. Sa isang mabilis na pagtalon, dumaan siya sa harap ng takot na tao. Handa na para sa isang confrontation, ngunit pinigilan siya ni Akoma, na nagbigay ng payo na huwag na itong palalin. Dahil dito, naramdaman ni Mumei ang presensya ng isa pang zombie at nagdesisyon na hanapin ito. Samantala, si Ayame, na nagnanais na patahimikin ang takot ng mga tao, ay nagpa siya na hamanin si Akoma. Tinusok niya ito gamit ang isang kutsilyo, ngunit matatag si Akoma at pinigilan ang kutsilyo sa pamamagitan ng paghawak nito. Tinanong siya ni Ayame kung bakit hindi siya lumaban. Sumagot si Akoma na hindi siya makakalaban, dahil ipinangako niya sa kanyang yumaong kapatid na hindi siya tatakas. Kahit na mawalan siya ng buhay. Nangako siya na wawala sa mundong ito ang bawat zombie at hindi na niya hahayaan pang mawala ang buhay ng iba. Ang kanyang determinasyon ay nagpatahimik sa mga pagdududa, kaya tinanong ni Ayame ang mga tao kung mayroon pa silang pag-aalinlangan sa kanyang katapatan. Nagwakas ang tensyon at nagtakbuhan ang grupo, ngunit ang ilan sa kanila ay hindi pa rin kontento. Pinangunahan ni Ayame si Akoma pabalik sa loob at humingi ng paumanhin sa kanyang mga aksyon. At tinanggap ang bigat ng kanyang sitwasyon. Paglabas ni Ayame, si Akoma ay nahulog dahil sa pagdurugo. Samantala, si Mumei ay nakarating sa common area at nagsimulang makipag-ugnayan sa mga bata. Ang mga ina, na unang takot, ay nagsimulang tanggapin siya. Ngunit hindi nagtagal, inamin ni Mumei na siya'y gutom at hindi normal na pagkain ang sapat. Nais niyang humingi ng dugo, at nagtakbuhan ang mga tao sa takot. Ipinaliwanag ni Mumei na dahil sa kanyang pisyolohiya bilang isang zombie, ang dugo lang ang makakapagpatuloy sa kanya. Habang naririnig ni Mumei ang kaguluhan, dali-dali siyang tumakbo patungo sa pinagmumulan nito, kung saan isang babae ang nagbabago at nagiging zombie. Kinuha niya ang mga espada mula sa mga mandirigma sa malapit at naghanda siyang tapusin ang pagbabago. Ang kaibigan ni Akoma, na nag-aalaga sa mga bata, ay nagmakaawa kay Mumei na tumigil, at sinabi na ang babaeng naging zombie ay buntis. Ngunit hindi nagatubili si Mumei at sinaksak ang babae ng 2 beses sa dibdib. Samantala, sinubukan ni Ayame na tulungan si Akoma. Ngunit ang kanyang nanghihinang katawan ay sumuko sa kanyang mga zombie instincts. Dahil sa pagkauhaw sa dugo, sinalakay niya si Ayame at ibinagsak siya sa lupa. Naguguluhan at natatakot, pinanood ni Ayame habang nagngingit-ngit si Akoma at handa ng kagatin siya. Sa labas, nagsimulang tawagin ng karamihan si Mumei na mamamatay tao, na sinisisi siya sa pagpatay sa 2 ibon gamit ang isang bato. Hindi nagpatinag si Mumei at iginiit na walang pag-asa ang bata dahil tiyak na nahawahan na ito. Hindi kumbinsido ang mga tao hanggang sa biglang nakaramdam si Mumei ng isang malaking kawan ng mga zombie na papalapit. Sa loob ng boiler room, habang handa ng kagatin ni Akoma si Ayame, nakialam si Kuso at itinulak si Akoma palayo sa kanya. Ang pagkabigla ng suntok ay nagbalik sa katinoan ni Akoma, at nagulat siya sa kanyang mga ginawa. Tinutukan ni Kuso ng baril si Akoma, ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, bumalik si Em at nagmadaling binabalaan si Ayame na dapat silang umalis kaagad, malapit na ang mga zombie. Sa labas, nagsimula ang kaguluhan habang nagmamadaling sumakay ang mga tao sa tren, natatakot sa papalapit na mga zombie. Ikinulong ng mga sundalo sina Mumei at Akoma, dahil hindi sila mapagkakatiwalaan sa panahong ito.
Habang nagsisimula ng Yumandar ang tren, lumalala ang tensyon, naniniwala na ngayon ang karamihan na sina Mumei at Akuma ang may pananagutan sa pag-akit sa mga zombie. Ginamit ng mga matatanda ang pagkakataon at pinilit si Ayame na ibigay ang kanyang pamumuno. Dahil sa kanilang mga kahilingan, pumayag si Ayame na ibigay ang Master Key. Sa sandaling makuha ng matanda ang Master Key, iniutos niya sa driver na patungo sila sa mga bundok. Nagprotesta si Ayame, nagbabala na mapanganib ang mataas na lugar dahil karaniwang nagtitipon doon ang mga zombie. Hindi pinansin ng matanda ang kanyang mga alalahanin at sinabi sa kanya na bumalik sa kusina at hayaan siyang bahala sa mga bagay-bagay. Samantala, sinisisi ni Akuma ang kanyang sarili sa pag-atake kay Ayame, ngunit tinitiyak ni M na ang kanilang gutom ang may kasalanan. Bigla, itinulak ng tauhan ng matanda ang mga kaibigan ni Akuma sa huling karwahe, at idineklara na hindi nila kailangan ng anumang mga taga-suporta ng zombie sa kanilang piling. Hindi natitinag sa mga protesta ni Akuma, ibinigay ni Fatty sa kanya ang kanyang salamin, at iginiit na maaaring kailanganin niya ito para ipagtanggol ang sarili. Ibinigay din niya kay Akuma ang isang baril na pangtusok para labanan ng mga zombie. Si Mumei, na nagiging hindi mapakali, ay ipinahayag ang kanyang gutom at nagkomento na mayroon na silang sariwang karne na makakain. Lumapit siya sa isang batang babae sa sulok, at tinanong kung maaari siyang kumain ng higit pa sa kanyang dugo. Natanto ng dalaga na si Mumei ay isa sa mga alphabet people. Samantala, nakita ng mga kaibigan ni Akuma na tinatanggal ng mga tauhan ng matanda ang kanilang karwahe mula sa tren. Sumigaw sila sa kanila na tumigil, ngunit nagpaputok ang mga tauhan, halos hindi tumama sa kanilang mga ulo. Habang sinusubukan ng mga tauhan ng matanda na gamitin ang Master Key para paghiwalayin ang karwahe. Dumaan ang tren sa ilalim ng isang tulay, at tumalon ng mga zombie mula sa itaas. Kabilang sa kanila ay isang partikular na malakas na zombie, na bihasa sa paggamit ng espada, na walang kahirap-hirap na pinapatay ang sinumang nasa kanyang landas. Sumilip si M sa isang maliit na butas at napagtanto na nakaharap sila sa isang espesyal na zombie. Sinubukan niyang barilin ito ngunit nabigo dahil mahusay na umiwas ang nilalang sa kanyang pag-atake. Habang pinapatay ng zombie ang mga biktima nito, muling nabuhay ang mga ito bilang mga undead, at mabilis na kumalat ang impeksyon sa buong tren. Ang matanda, nasabik na paghiwalayin ng mga nahawa ang karwahe, ay tinanggihan ni Ayame, na nagpasya na isapanganib ang kanyang buhay upang iligtas ang marami hanggat maaari. Pinamunuan ni Ayame ang mga mandirigma upang bumuo ng isang depensiba na linya laban sa mga papalapit na zombie. Inutusan ng malaking lalaki si Kuso na mag-arma ng espada, na nagpapaliwanag na ang pagpugot sa mga zombie ay magiging mas epektibo kaysa sa pag-target sa kanilang mga puso gamit ang baril. Agad na tumakbo si Kuso upang kunin ang kanyang espada, habang ang natitirang mga nakaligtas ay nagsisikap na mapanatili ang kanilang posisyon. Isang batang lalaki, na nalulula sa mga zombie, ay nagpasya na wakasan ang kanyang sariling buhay kaysa sumuko sa impeksyon. Sa isang desperadong kilos, pinasabog niya ang isang barrels ng gasolina sa tabi niya, na lumikha ng isang butas sa karwahe. Dumating si Kuso sa tamang oras, na may hawak na espada upang patayin ang mga zombie. Samantala, ginamit ni Akuma ang emergency exit upang lumabas sa huling silid at harapin ang zombie na may hawak na espada, umaasa na mapigilan ang walang humpay na pag-atake nito. Sinamahan siya ni M ngunit halos umabot na siya sa kanyang limitasyon, halos maubos na ang kanyang enerhiya. Habang lumalabas ang tren sa tunnel, nakipaglaban sina Akuma at M sa mga zombie, ngunit si Mumei, na naubusan ng lakas, ay nawalan ng malay sa itaas ng tren. Tinapos ni Kuso ang paglilinis sa natitirang mga zombie, ngunit hinarap siya ng zombie na bihasa sa espada. Nagulat na makita ang isang zombie na may hawak na armas, nakipaglaban si Kuso ngunit sa huli ay nadaig. Itinulak niya ang nilalang patungo sa butas sa tren, ngunit nabasag ang kanyang espada nang subukan niyang tusukin ang puso nito. Sinaktan siya ng zombie, na nagdulot ng malubhang sugat sa kanya. Nagpaputok ang kanyang mga kaibigan upang iligtas siya habang inayos ni Akuma si Mumei sa bubong, pinipigilan siyang mahulog. Si Mumei, na halos walang malay, ay sinabi kay Akuma na patayin ang zombie na may hawak na espada at bumalik ng buhay, pagkatapos ay bumagsak sa isang malalim na pagtulog. Nang dumating ang mga kaibigan ni Akuma upang tumulong, hiniling niya sa kanila na bantayan si Mumei. Sinubukan niyang magpatuloy, ngunit bigla, isang alon ng kahinaan at gutom ang sumalakay sa kanya. Samantala, patuloy ang pag-atake ng zombie na may hawak na espada, na nagtulak pabalik sa depensibo na linya. Si Akuma, napapalapit na sa larangan ng digmaan.
ay humingi ng dugo sa pamamagitan ng isang butas sa bubong, nangangako na papatayin niya ang zombie kung bibigyan siya ng sustansya. Nag-atubili ang grupo, ngunit umakyat si Ayame sa bubong, pinutol ang kanyang kamay at inalok ang kanyang dugo. Idineklara niya na kapalit ng kanyang dugo, dapat lumaban si Akoma para sa kanilang kaligtasan. Dumadaloy ang dugo mula sa kanya, at ang zombie na mandirigma ay naaakit dito. Nakialam si Kuso, pinigilan ng pagsulong ng halimaw patungo kay Ayame. Habang binibili ni Kuso ang oras, narating ni Akoma si Ayame at nang matikman ang dugo nito, nakaramdam siya ng agos ng lakas na dumadaloy sa kanyang bakal na puso. Sa bagong lakas, madali niyang nilundag ang zombie na mandirigma, itinumba ito sa lupa. Ipinuslit niya ang isang pang-impis na baril sa puso nito, tinapos ang buhay ng halimaw. Isang maikling katahimikan ang sumunod, pagkatapos ay pumalakpak si Ian para kay Akoma, at mabilis sumunod ang buong tren. Nagsimula ang mga pag-aayos at paglilinis. Si Akoma at Mumei ay tinanghal na mga tagapagtanggol ng tren, at muling nakuha ni Ayame ang master key, na nagbigay sa kanya ng buong awtoridad sa tren. Inihayag niyang sasamahan nila sina Akoma at Mumei patungong kabisera, nangako siyang magbibigay ng dugo kapag kinakailangan. Nagprotesta si Kuso, na nagsasabing hindi niya kayang alagaan ang dalawa. Ngunit nag-volunteer ang mga kasama ni Akoma para sa gawain. Sumama ang mga mandirigma, kasama na si Kuso, at nagpatuloy ang paglalakbay patungong kabisera. Samantala, ang kakaibang blonde na kasapi ng tripulante ay ginamit ang pang-impis na baril ni Akoma bilang modelo para gumawa ng mga advanced na bala na kayang tumtsuan ng puso ng zombie. Sinubukan din ni Akoma na mag-eksperimento sa pag-coat ng mga espada gamit ang metal mula sa mga puso ng zombie upang mapabuti ang tibay ng mga ito. Sa ibang lugar, nag-e-enjoy si Mumei ng isang tahimik na sandali kasama ang mga bata hanggang sa magulo ng dalawang lalaking nag-aaway para sa pagkain. Isa sa kanila ang kumuha ng kutsilyo, kaya't mabilis na tinapos ni Mumei ang kanilang pagtatalo. Binalaan sila na huwag makipaglaban sa harap ng mga bata, kaya't pinapalakpakan siya ng iba. Pinagalitan siya ni Akoma dahil sa paggawa ng gulo, ngunit dumating si Ayame at buong pusong sinuportahan ang mga ginawa ni Mumei. Tinawag siyang bodyguard ng tren, kaya't medyo nahihiya si Mumei. Dahil dito, huminto ang tren nang hilahin ng driver ang emergency brake. Tinanong ni Ayame kung ano ang nangyari at nalaman niyang hindi na tumutugon ang lungsod kung saan sila dapat mag-restock. Nang silipin nila ng mabuti, napansin nilang nasakop na ng mga zombie ang lungsod, ngunit may mga natirang mga survivor. Inorganisa ni Ayame ang isang misyon para magligtas ng mga survivor at ibalik ang mga ito habang naghahanda para sa susunod na bahagi ng kanilang paglalakbay. Nakilala ni Mumei ang isang pamilyar na mukha, isang lalaking may isang paa, na lumapit sa kanya, na nagsabing kailangan niyang gamitin ang banyo. Ngunit habang dumadaan siya, tinawag siya palabas. Ipinakilala ng lalaking si Ino ang kanyang sarili at nagsabing may impormasyon siya para sa kanyang nakatatandang kapatid. Nagbigay siya ng babala na ang mga opisyal ng gobyerno ay nag-iimbak ng mga armas upang lipulin ang mga tao, hindi ang mga zombie, at nagbigay siya ng babala. Inaalok ni Ino ang kanyang serbisyo. Sinabing pupunta siya tuwing tatawagin, ngunit tinanggihan siya ni Mumei, at ipinaliwanag niyang pinaalis na siya ng kanyang kapatid. Tumalikod siya, ngunit bigla siyang inatake ni Ino. Iniiwasan ni Mumei ang kanyang atake at nagbanta siyang papatayin siya kung subukan niyang muli. Ipinakita ni Ino ang isang revolver na itinutok sa kanya noong buong oras, at inakusahan siyang naging kampante. Sinabi niyang dapat ay mag-focus lang siya sa pagpatay sa mga zombie, dahil ginagamit siya ng kanyang kapatid para sa kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban. At kapag naging wala siyang silbi, itatapon siya tulad ng iba. May kasamang nakakatakot na babala, umalis si Ino. Nanginginig si Mumei, na apektado ng matinding katotohanan ng mga salitang iyon. Samantala, nag-uusap sina Akoma at ang iba pa upang magplano kung paano makakalusot sa lungsod, ang pinakamaikling ruta patungong kabisera. Barado ang ruta, kaya't iminungkahi ni Akoma na gamitin ang central boiler room upang patakbuhin ang crane at magmungkahi ng planong hindi mataas ang panganib. Habang inilalarawan niya ang estratehiya, dumating si Mumei at narinig ang kanilang pag-uusap. Tinanggihan niya ang plano, tinawag itong duwag. Sinubukan ni Akoma na makipag-usap sa kanya, ngunit tinadyakan siya ni Mumei, hindi pinapayagan ang takot ni Akoma na makaapekto sa kanya. Nagdesisyon siyang gawin ang gusto niya. Nagpumilit si Akoma na kumbinsihin ng iba na magtatagumpay pa rin ang plano kahit walang partisipasyon si Mumei. Pagkatapos, pumunta si Mumei sa boiler car, sinusubukang pakalmayan ang kanyang Ironheart. Samantala,
ipinapalam ni Akoma sa kanyang mga kaibigan ang plano, na pinapayuhan silang patakbuhin ng crane. Nag-aalangan sila, ngunit pumayag din. Pumunta si Akoma sa boiler room upang mangalap ng mga kagamitan at napansin ang kakaibang kilos ni Mumei. Nang tanungin siya tungkol dito, tinanggihan niya ito, at pinagalitan siya ni Akoma na parang si Zoro ang ugali. Tinanong niya kung makikipaglaban ba siya sa kanila, at sumagot si Mumei na oo, ngunit hindi susundin ang plano ni Akoma. Sinabi ni Akoma na gawin na lang niya ang gusto niya, ngunit pinaalalahanan siyang lumayo sa boiler room, kung saan karamihan ng mga zombie ay naroroon. Hindi nagtagal, dumating ang tren sa lungsod, at nagsimulang maghanda ang task force upang linisin ang natumbang haligi mula sa mga riles. Ang mga kaibigan ni Akoma ay pumwesto sa crane control room habang siya ay nagmamadali upang makapwesto sa isang strategic na lokasyon upang akitin ang mga zombie. Ngunit si Mumei ay pumasok ng diretso sa boiler room. Determinado na tapusin agad ang mga zombie. Pinagsabihan ni Akoma ang kanyang pagiging pabaya at agad siyang nagmadaling pumunta sa boiler room upang tulungan siya. Si Mumei ay sumabog sa pinto ng boiler room at humarap sa isang malaking kawan ng mga zombie. Mabilis niyang pinatay ang mga ito gamit ang mga bomba, bala, at mga kutsilyo, ngunit hindi nakaligtas na mapinsala. Determinado, nagpatuloy siya upang tapusin ang susunod na alon ng mga zombie. Dumating si Akoma at ang kanyang grupo at nagulat sa dami ng pagkawasak na iniwan ni Mumei. Natagpuan nila siya malapit sa mga switch ng boiler, nagrereklamo na ang pagsunod sa kanilang plano ay masyadong matagal. Hindi pinansin ang kanyang mga puna, nagsimula si Akoma sa pag-a-activate ng mga boiler. Ngunit mabilis na napansin ng mga mandirigma ang libu-libong zombie na umaakyat sa tore, papalapit. Nangangamba sila, tinanong nila kung may kasalanan ba ang kanilang mga aksyon sa gusali na nagpalakas sa kawan. Sinubukan ni Mumei na ipagtanggol ang sarili, ngunit pinatahimik siya ni Akoma. Napinapakinggan siya upang mag-focus sa kanilang gawain. Nang walang pagtutol, pinatakbo ni Akoma ang boiler sa pinakamataas na kapasidad nito, at nagsimula ng mag-operate ang kanyang mga kaibigan sa tren upang linisin ang riles. Ngunit papalapit ang mga zombie, at si Akoma, kasama ang mga samurai, ay naghahanda na umatras sa tren. Ngunit sa kanyang pagkabigo, wala si Mumei. Napagdesisyonan niyang iwanan siya para sa kaligtasan ng kanyang mga kaibigan at iniutos sa kanila na bumalik sa tren habang siya ang nagmamanipula ng crane upang alisin ang mga debris. Habang nagtatrabaho si Akoma upang itaas ang metal na mga labi, nakita niya si Mumei sa labas, buong tapang na humaharap sa mga zombie mag-isa. Desperado sa pagpapatunay ng kanyang halaga, lumalaban si Mumei ng buong lakas, determinadong huwag mapag-iwanan kahit na siya ay nanghihina at nahihilo. Naniniwala si Akoma na kaya niya ang sitwasyon, at sinabihan siyang mag-focus na lang sa crane. Ngunit nagulat siya nang makita ang isang kung fu na zombie na nabitawan si Mumei ng sandata. Nilampaso ng zombie si Mumei, at itinapon siya sa tumpok ng uling. Iniwan ni Akoma ang kanyang gawain at dali-daling tumakbo upang sagipin siya, dahilan upang matabyunan ng mga bato ang riles ng tren. Kaya't napilitang huminto ang driver. Samantala, gumamit si Akoma ng isang cable at bumaba mula sa taas, pinatay ang kung fu zombie at sinagip si Mumei. Biglang yumanig ang lupa, kasunod ng pagsabog mula sa silid ng boiler, at natabunan si Akoma at Mumei sa isang tambak ng uling. Mula sa pinanggalingan ng pagsabog, bumangon ang isang mahiwagang itim na masa, na naging isang napakalaking halimaw at tinakat ang lahat. Sumugod ito papunta sa tren, pero mabilis na umatras ang driver at pinasok ang tren sa isang hangar para sa kaligtasan. Ibinaba ng mga samurai ang tarangkahan, at pinaputukan nila ang halimaw para mapabagal ito. Sa wakas, nagtagumpay sila, nang sumara ang tarangkahan, naghiwa-hiwalay ang halimaw at naging karaniwang mga zombie. Sa gitna ng kaguluhan, naranasan ni Mumei ang isang nakakakilabot na bisyon, isang kaibigan niya ang pinatay matapos magpakita ng palatandaan ng pagiging zombie. Labis siyang nabigla at pinigil ang kanyang damdamin, alam niyang ang tinatawag niyang kapatid, na ngayoy kanyang amo ay kailangang umalis agad. Nang muling magkamalay si Mumei, natagpuan niya ang sarili sa ilalim ng guho, at lumalala ang kanyang pagiging zombie habang lumilipas ang oras. Dumating si Akoma at sinubukang alisin ang mga bato upang mailigtas siya. Sa matalim na tono, tinanong siya ni Mumei kung sinisisi ba siya nito sa nangyari. Habang nagpupumilit si Akoma na alisin ang mga bato, inamin niyang oo, naapektuhan ng mga kilos ni Mumei ang kanyang plano, ngunit kasalanan din niya ang pagpapasya sa crane upang sagipin siya. Ngayon, determinado siyang mabuhay silang dalawa at itama ang mga pagkakamali. Mapait at tila sumuko, sinabi ni Mumei na iwan na lang siya at tumakas, kaya niyang palayain ang sarili at pumatay ng zombies.
Ngunit iginiit ni Akoma na tulungan siya, sinabing napakahina pa niya para gumawa ng kahit ano. Tumutol si Mumei, ipinagyayabang ang kanyang lakas, na kahit kailan ay hindi siya nakagat ng zombie. Ngunit bago niya matapos ang kanyang sinabi, sumiklab ang dugo ng zombie sa loob niya. At natarante siya, takot na maging isa sa kanila. Mabilis na pinainom siya ni Akoma ng nakaboteng dugo, at matapos inumin ito, mas gaman ang kanyang pakiramdam. Nang may pagtataka, tinanong ni Akoma kung naniniwala siyang nagiging zombie sila kapag labis nang nagugutom. Hindi sigurado si Mumei, pero ikinwento niyang lahat ng kasama niya ay naging zombie rin kalaunan. Biglang napansin ni Akoma ang paparating na grupo ng zombies. Nagpasya siyang harapin muna ang mga ito bago mailigtas si Mumei. Sa kabila ng pagtuto ni Mumei, nanindigan si Akoma, hindi niya hahayaang mamatay ito habang kaya pa niyang lumaban. Ihanda ang kanyang piercing gun, at saka sinugatan ang sarili upang akitin ang mga zombie palapit. Habang nakikipaglaban siya mula sa distansya, nawalan ng malay si Mumei at muling binalikan sa alaala ang pagbagsak ng kanilang nayon sa isang zombie outbreak. Sa sobrang takot, pinatay ng mga gwardya ang lahat ng humihingi ng tulong, iniisip nilang lahat ay maaaring nakagat na. Napatay ang kanyang ina sa gitna ng kaguluhan, at si Mumei na sana ang kasunod kung hindi lang dumating ang isang lalaking nakasakay sa kabayo na siyang nagligtas sa kanya. Habang muli niyang nararanasan ang malagim na nakaraan, dumating ang mga warriors mula sa tren at iniligtas siya mula sa guho. Pagkamulat niya, agad niyang hinanap si Akoma. Natagpuan niya itong walang malay at napapalibutan ng mga patay na zombie, isang tahimik na patunay ng kanyang tapang at sakripisyo. Mabilis na tumakbo si Mumei sa tabi ni Akoma. At nadatnan siyang halos mawalan na ng malay, sugatan ng malubha. Sa kabila ng panganib, naglakad silang pabalik sa tren, ngunit hinaranggan sila ng dambuhalang itim na nilalang na binubuo ng maraming zombie. Kinilala ito ni Mumei bilang isang fused colony, kahit pa unang beses pa lang niya itong nakita. Agad silang sumakay sa tren habang pilit pumapasok ang halimaw sa lagusan upang kainin ang mga patay na zombie roon. Tinanong ni Kuso kung kaya ba nilang talunin ito, at naniniwala ang mga kasama ni Akoma na maaaring magamit ang malakas na kanyan mula sa estasyon. Ngunit ipinaliwanag ni Mumei na may isang zombie sa loob ng colony na nagsisilbing core, kapag ito'y nasira, mabubuwag ang buong nilalang. Hindi man direktang maabot ng kanya ng core, kaya nitong ilantad ito upang mawasak niya. Ilang oras ang lumipas, binubuhat ni Akoma ang mga guho upang buksan ang daan para sa tren habang hinahabol sila ng dambuhalang colony. Si Fatty, ang nagmamando ng kanyan, ay nag-alinlangan at napaaga ang pagpapaputok, tinamaan lamang ang ulo ng halimaw at nagbagsak ng mga zombie sa tren. Rumesponde ang mga gwardya, at sumama sina Akoma at Kuso sa labanan. Gamit ang bagong espadang ginawa ni Akoma, mabilis na pinatay ni Kuso ang mga zombie, habang tumalon naman sa tren ng halimaw, nagdulot ng matinding pinsala sa ilang bagon. Habang papalapit ang halimaw, naghintay si Fatty ng tamang sandali bago muling pinaputok ang kanyan, direktang tumama ito sa core at nailantad ito. Sa puntong iyon, sumugod si Mumei at tuluyang pinatay ang zombie core. Sumabog ang colony sa isang malakas na pagsabog, at sinalo ni Akoma si Mumei bago sila umatras papasok ng tren. Ngunit hindi nila naiwasan ang alon ng pagsabog, kaya't kumalog ng matindi ang tren. Ginamit ni Ayon ang loudspeaker upang sabihan ng lahat na tumagilid sa kanan, kaya't bumalik ang tren sa balanse at ligtas na muling tumakbo. Pagkatapos ng takas, ligtas silang nakatawid sa lungsod at lumapit sa isa pang pamayanan. May pag-asang naramdaman ng magpadala ng signal ang lungsod, senyales ng posibleng mga nakaligtas. Nagdiwang ang grupo sa pag-asang makakapagpahinga. Sa pagdating nila sa estasyon, balak ni Akoma na makipagkita sa alkalde at ipagkatiwala muna ang tren sa mga nakatatanda. Samantala, ipinaalam ni Pico at ang blonding engineer kay Mumei na naubos na ang metal para sa jet bullets at nangangailangan ng pyesa ang mga mekaniko para sa pagkukumpuni. Iniutos ni Akoma na bilhin na lahat ng kailangan sa araw na iyon dahil aalis na sila kinabukasan. Habang nag-uusap, naalala bigla ni Fatty na ngayon pala ang pista kung saan nagsusulat ng mga hiling sa papel at itinatali sa kawayan. Bagamat unang beses ito marinig ni Mumei, natuwa siya, ngunit tinanggihan ito ni Akoma, dahil wala silang sapat na oras o gamit. Ngunit, sa huli, nagbago ang isip ni Akoma, nais niyang pasiglahin ang lahat, at ibinigay ang personal niyang pera kay IIO para sa pamimili. Buong pasasalamat itong tinanggap ni IIO, at naghiwa-hiwalay ang grupo, ang iba'y namili, habang ang natiray naligo at naglaba. Ang mga babae ay naghanap ng pagkain at damit, habang sina Akoma at ang iba pa ay nagtungo upang kumuha ng materyales. Samantala,
Nagtungo si Akoma sa mansyon ng alkalde, ngunit hindi siya nakaharap. Hindi siya pananghinaan at dumiretso sa opisina ng ministro, kung saan ipinakita niya ang lakas ng jet bullets na ginawa niya. Napahanga ang mga ministro at, kapalit ng plano para sa bala, nangakong magbibigay ng sapat na pagkain para sa tren at tutulungan ang mga sugatan. Pagsapit ng gabi, nagtipon muli ang mga mamimili sa palengke. Isinulat ng kaibigan ni IIO ang kanyang hiling at isinabat ito sa punong kawayan. Nagsimula itong magpabalik ng alaala kay Mumei, naalala niya ang kanyang ina na sumasali rin noon sa pista. Sa sobrang emosyon, tahimik siyang lumayo sa grupo. Nang mapansing wala siya, nataranta si Akoma, lalo na't hindi pa siya kumakain, kaya agad niya itong hinanap. Natagpuan niya si Mumei sa isang dambana, nag-iisa at malalim ang iniisip. Iniabot niya ang nakaboteng dugo, at nagsimulang ikwento ni Mumei ang alaala ng kanyang ina at ang mga nakaraang pista na kanyang kinagiliwan. Ngunit ngayong isa na siyang zombie, pakiramdam niya'y wala ng saysay ang mga pagdiriwang. Sinabi niyang kahit tao pa sila ngayon, maaari silang magising isang araw bilang zombie na sasakmal sa lahat sa tren. Hindi natuwa si Akoma sa kanyang mapait na biro at pinatigil siya, nangakong hahanap siya ng paraan upang maibalik ang kanyang pagkatao. May pagdududa man si Mumei, sinabi niyang hindi na siya makakalaban ng mga zombie, ngunit tiniyak ni Akoma na lilinisin niya ang mundo sa mga zombie, kaya't wala nang kailangan pang gamutin. Napangiti si Mumei, at saglit siyang naging tila kapatid na babae ni Akoma. Kinagabihan, bawat isa'y nagsulat ng kanilang hiling at isinabit sa kawayan. Habang umaangat ang mga paputok sa langit, sabay-sabay nilang pinanood ito, ninanamnamang bihirang sandali ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Kinabukasan, ginaising si Akoma ng ingay ng mga tao sa labas. Lumabas sila ng tren at nakita ang isang itim na tren na pumapasok sa estasyon. Nagtipon ng mga tao upang salubungin ng isang grupo ng mga laboratories, isang independenteng grupo ng mga zombie hunters na naglalayong bawiin ang mga lungsod mula sa undead at ibalik sa buhay ang mga ito. Bumaba ang mga liberator, pinangungunahan ng anak ng hari na si Biba, na matagal nang nahiwalay sa pamilya. Mabilis na tumakbo si Mumei sa kanya, at nagulat ang lahat nang malamang siya ang kuya na madalas niyang binabanggit. Masiglang ikinwento ni Mumei ang kanilang mga pinagdaanan, at mahinahong nakinig si Biba. Ngunit habang pinagmamasdan siya, unti-unting nagduda si Akoma, narinig na niya ang sapat upang kwestiyonin kung bayani nga ba si Biba, o isa lang siyang mersenaryo na nagturo kay Mumei na ang mga mahina ay dapat iwan at hayaang mamatay. Habang nagmamarcha sina Biba at ang mga liberator, pinalilibutan ng masigabong palakpakan mula sa mga tao. Nilapitan sila ni Akoma at Kuso upang batiin siya. Nakilala ni Biba si Kuso bilang pamangkin ng isang kilalang ministro sa kabisera. Ipinahayag ni Akoma ang kanyang pagkagulat dahil hindi niya alam na si Mumei ay kapatid ni Biba. Ngunit agad siyang itinama ni Biba, hindi raw niya tunay na kapatid si Mumei, tawag lamang nitong kuya sa kanya. Lumapit si Akoma at ipinakilala siya ni Mumei kay Biba. Bago pa makapagsalita si Biba, inunahan siya ni Akoma na mariing inakusahan siyang nagturo kay Mumei na ang mga mahihina ay dapat iwan at pabayaan. Nabigla man, agad na inutusan ni Biba si Mumei na ipasuri ang katawan niya sa kanilang mga doktor, at inimbitahan sina Akoma at Iem para sa isang pribadong pag-uusap. Pinapasok niya sila sa kanyang tren ngunit agad ding tinawag papunta sa isang emerhensya. Ipinagkatiwala niya sa isang tauhan ng paggabay kina Akoma, habang voluntaryong naiwan si Akoma upang tumulong sa pagkukumpuni. Hinarap ni Akoma si Biba, tinanong kung totoo bang naniniwala siyang nararapat lamang mamatay ang mga mahihina. Tumugon si Biba na ang kalikasan ay pinamumunuan ng survival of the fittest, ang malalakas lamang ang karapat-dapat na maligtas. Ayon sa kanya, dapat lumaban at hindi umatras para mapagtagumpayan ang mga zombie. Dahil sa mga paniniwalang ito ni Biba, napaisip si Akoma, at nagsimulang makita si Biba sa ibang paraan. Sa sandaling iyon, nagpatunog ng alarma ang mga tanod ng lungsod, may paparating na dambuhalang hukbo ng mga zombie. Lumalabas na may nagpakawala ng kabayo na may mga nakatali ng bangkay. At ito ang tumulak sa mga zombie papunta sa syudad. Habang nagkakagulo ang mga tanod sa pagbibigay babala, nagkasundo sina Biba at Akoma na magkita sa gitna ng labanan. Samantala, pinagmamasdan ng alkalde ang lahat mula sa malayo, batid niyang bahagi siya ng planong ito upang dalhin ang mga zombie sa lungsod, katuwang ang mga tauhan ng hari. Balisa siya, ngunit pinakalma siya ng isang ministro mula sa kabisera, na sinabing kayang-kaya ng mga liberator ang sitwasyon. Gayunpaman, nagbabala ang ministro na kapag nasa gitna na ng labanan si Biba, kailangang agad siyang patayin, ayon sa utos ng hari.
Nagsimula ng paputukan ng mga gwardya ang mga zombie mula sa pader, at ibinaba ang drawbridge habang umuusad ang tren ni Biba papasok sa panganib. Inutusan ni Biba ang kanyang hukbo na bombahin ang mga zombie hanggang sa sumuko, at sumakay siya sa kabayo upang lumaban mismo sa gitna ng labanan. Sumunod ang kanyang mga sundalo gamit ang mga steam-powered na motorsiklo, mabilis na pinabagsak ang bilang ng mga zombie sa malulupit na paraan. Bigla, ilang zombie ang nagsimulang magsanib at umatake sa mga sundalo. Lumapit si Mumei upang harapin ang bagong panganib, at nagpadala si Biba ng tauhan upang tumulong sa kanya. Nagsuot ng maskara si Mumei at ginamit ang kanyang Cabanner powers. Magkasama nilang pinaghihiwa-hiwalay at pinuksa ang mga pinagsanib na zombie. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit mula sa likuran si Nuko, isang lalaking may isang paa, kay Biba. Hinugot niya ang kanyang espada at sinabing marami na ang gustong pumatay kay Biba. At isa siya sa mga inupahan upang isakatuparan ito. Nag-alok si Ino na sumanib sa panig ni Biba, ngunit mariin siyang tinanggihan nito, sinabing hindi na niya kailangan ng kanyang serbisyo. Dahil sa galit, umatake si Ino, ngunit mabilis itong naiwasan ni Biba at agad siyang napaluhod, sabay sabing itinadhana na talaga ang kanyang pagtataksil. Nang hahampasin na siya ni Biba, nakiusap si Ino na huwag siyang patayin. Biglang dumating si Akoma upang pigilan ang tagpo, ngunit sa isang iglap, tinaga siya ni Ino, hindi nagdadalawang isip. Hinarap ni Akoma si Ino, at tinanong ni Biba kung bakit siya naaawa sa isang mamamatay tao na halos hindi niya kilala. Nagbigay si Akoma ng alang-alang sagot dahil humingi raw ito ng tulong. Bago pa lumala ang pag-uusap, dumating sina Fatty at Ayame, humihingi ng paumanhin sa ngalan ni Ino. Samantala, nagkakagulo ang alkalde matapos mabaygo ang tangkang pagpatay. Pagdating ng mga tauhan ni Biba, mabilis nilang pinatay ang mga gwardya at ang ministro mula sa kabisera, sa katahimik na inutusan ng alkalde na sumama sa kanila. Sa gitna ng labanan, muling humingi ng paumanhin si Ayame kay Biba, at sa malamig nitong tugon, inalok niya si Ayame na samahan siya pabalik sa kabisera. Bagamat pumayag si Ayame, may kaba siyang naramdaman sa alok. Habang papunta na sa kabisera ang dalawang tren, tinanong ni Fatty si Akoma kung anong bumabagabag sa kanya. Ipinahayag ni Akoma ang pagkadismaya sa pilosopiya ni Biba, na ang mahihina ay hindi nararapat mabuhay. Tinawanan lang ito ni Fatty, sinabing ito'y karaniwang kaisipan. Pero ibinunyag ni Akoma na minsan sinabi ni Mumei na hindi siya kailanman nakagat ng zombie, na tila ba siya'y sinadyang gawing isa. Naramdaman ni Fatty ang panganib ng usapan, kaya't iminungkahing lumipat sila sa mas pribadong lugar. Samantala, dumaan sa pagsusuri si Mumei sa tren ni Biba, habang bumabalik ang alaala ng pagkamatay ng kanyang ina. Itinapon ni Biba ang isang punyal sa kanya at sinabihang iligtas ang sarili. Sa gitna ng takot at desperasyon, napatay ni Mumei ang lalaking pumatay sa kanyang ina. Tinanggap siya ni Biba sa grupo, sinabing mabubuhay ang kanyang ina kung lumaban ito. Doon niya binigyan si Mumei ng bagong pangalan, saka tinurukan ng zombie virus upang maging Cabanner, isang mandirigmang zombie na sumusunod sa kanyang utos. Sa kasalukuyan, matapos ang pagsusuri, inutusan ni Biba si Mumei na dalhin sa kanya ang master key ni Ayame. Nag-aatubili siya, ngunit mariing iniutos ni Biba na sumunod siya. Umalis siya, habang bumalik si Biba sa kanyang lihim na laboratorio kung saan maraming zombie ang nakakulong. Kabilang ang alkalde na nakagapos. Nagtanong ang alkalde kung anong klaseng lugar iyon at bakit sila naroon. Ngunit nakatuon si Biba sa isa lang, ang malaman ng buong katotohanan tungkol sa digmaan 10 taon na ang nakalipas, nang siya ay iniwan sa piling ng mga zombie. Ipinagpilitan ni Biba na malaman mula sa alkalde kung sino ang nagutos noon. Nanginginig, nakiusap ang alkalde para sa kanyang buhay, sinabing utos daw ito ng hari at isa lamang siyang tagasunod. Samantala, nasa bubong sina Akoma at Fatty nang maramdaman ni Akoma ang presensya ng mga zombie, at nagulat nang matukoy niyang nasa tren ni Biba ang mga ito. Nagtaka siya kung bakit may dalang mga zombie si Biba. Dumating si Mumei sa opisina ni Ayame at hininging ibigay sa kanya ang master key. Nabigla si Ayame at tinanong kung bakit niya ito kailangan, ngunit iginiit ni Mumei na ibigay ito nang walang tanong. Habang tumitindi ang tensyon, dumating ang driver at ipinaliwanag na may hawak ng susi si Mumei dahil siya ang namamahala sa makina. Sa ginhawa ng loob, iniabot ni Ayame ang susi kay Mumei, ngunit kapwa sila nagtaka kung para saan ito. Samantala, nagmamadaling pumunta si Fatty kay Ayame upang ibalita na may kakaibang nangyayari kay Akoma. Dinala naman ni Mumei ang susi kay Biba, ngunit agad nitong napansing hindi iyon ang master key. Sinabi niya kay Mumei na niloko siya, at marahil, wala pa ring tiwala sa kanila sina Ayame at ang iba.
Biglang kumatok si Akoma sa pintuan ni Biba. Nagbabala si Biba na kapag pinilit nitong pumasok, mapipilitan siyang patayin ito. Nag-alok si Mumei na siya na ang kakausap kay Akoma, kaya't lumabas siya habang naghahanda ang mga tauhan ni Biba sa posibleng labanan. Hinarap ni Akoma si Mumei tungkol sa mga zombie sa tren ni Biba. Kalma niyang sagot, ginagamit ang mga ito para sa pananaliksik. Pinagpatuloy ni Akoma ang tanong, totoo bang naging zombie siya bilang bahagi ng eksperimento? Nag-alinlangan si Mumei bago umamin na pinili niyang maging zombie para makalaban sa tabi ni Biba. Tumutol si Akoma, tinawag itong mali, ngunit mariing sagot ni Mumei, hinding-hindi mauunawaan ni Akoma ang pinagdaanan niya. Ipinagtanggol niya ang desisyon niyang magpakatatag dahil iyon lang ang paraan upang mailigtas ang sarili. Nang paalis na siya, sinubukan siyang pigilan ni Akoma, sabay babala na si Biba ay hindi bayani kundi mamamatay tao. Tinulak siya ni Mumei, sinabing wala siyang alam tungkol sa kanyang kuya. Umalis na siya pabalik sa loob. Lumabas sina Ayame at Fatty na narinig ang kanilang usapan. Ibinahagi ni Akoma ang kanyang pagkabahala, na noong pinatay ni Biba ang mamamatay tao, nakita niyang tila nasiyahan ito, na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Kinabukasan, huminto ang kanilang tren sa isa pang istasyon. Ngunit tumanggi ang mga opisyal na papasukin si Biba at ang kanyang grupo, takot sa kanyang presensya. Dahil dito, napilitang paghiwalayin ng tren ni Ayame sa kanila. Bagamat may ginhawa, nag-aalala si Ayame kung makakaapekto ito sa kanilang paglalakbay patungong kabisera. Tinipon ni Akoma ang mga pangunahing tao at ibinunyag sa kanila na naramdaman niyang daan-daang zombie ang nasa tren ni Biba, kaya't ang pagkakahiwalay nila ay maaaring isang biyaya. Ngunit labis ang pag-aalala niya para kay Mumei, na piniling manatili kay Biba. Sumang-ayon si Ayame, at nangako si Akoma na babalikan niya si Mumei. Samantala, nakipagkita si Ayame sa alkalde ng lungsod, isang mabait ngunit inosenteng lalaki. Ibinunyag nito na inimbitahan niya si Biba sa lungsod, kahit patinutulan ito ng hari. Pinayagan lamang ito ng hari sa kondisyong kababaihan at mga bata lamang ang sasama kay Biba, hindi niya alam na ang mga babaeng kasama ni Biba ay mas mapanganib pa kaysa sa sinumang lalaki. Habang papunta sa mansyon ng alkalde, napansin sila ni Fatty at dali-daling tumakbo upang balaan si Ayame. Pagdating ni Biba at ng kanyang grupo sa mansyon, agad na tinutukan ng armas ng isang samurai mula sa kabisera si Biba, na halatang hindi pinagkakatiwalaan. Pinayagan si Biba na kumilos ng malaya, ngunit bigla na lamang naging balisa si Mumei, na nagsabing kailangan niyang pumunta sa palikuran. Walang kamalay-malay ang alkalde, kaya tinutusan niya ang isang bantay na samahan siya, pero sinunggaban ni Mumei ang pagkakataon, pinatulog ang mga gwardya, at tumakas. Nakita ni na Akoma at Kuruso na tumatakbo siya patungo sa tulay, kaya agad nila siyang sinundan. Pinatumba ni Mumei ang mga natitirang gwardya at ibinaba ang tulay bilang hudyat sa mga tauhan ni Biba na matiyag ang naghihintay. Habang tumatawid ang mga ito, hinarap siya ni na Akoma at Kuruso at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Nakasimangot siyang sumagot na tinutulungan lang niya ang mga tagapagpalaya, hindi raw makatarungan na ipinagkakait sa kanila ang pagpasok sa lungsod kahit na lumalaban sila sa mga kaban. Iginiit niyang wala silang balak manakit, ngunit biglang lumaki ang kanyang mga mata, sa likod ng mga sakay sa motorsiklo, isang dambuhalang hukbo ng kaban ang sumusunod. May daladalang mga bag na puno ng dugo ang mga tauhan ni Biba, na umaakit sa mga patay. Nagkagulo, habang lumalaganap ang takot, tinangkang itaas ni Akoma ang tulay, ngunit pinutol ng isa sa mga tauhan ni Biba ang mga cable at mabilis na umabante, sabay buhos ng dugo sa mga gwardya. Pumasok ang mga kaban sa lungsod at walang habas na pumatay. Nag-alarma ang buong lugar. Ang samurai na nagbabantay kay Biba ay saglit na nabulabog, mabilis siyang pinatay ni Biba. Ang isa pa'y pinaslang ng kanyang tagapagbantay. Walang pag-aalinlangan, sinakaw ni Biba ang alkalde at pinatay ang huling bantay nito. Kumuha ng sandata si Ayame at nakiusap na itigil na niya ito. Bilang tugon, inihagis ni Biba ang kutsilyo sa kanya, ngunit nasalag ito ng kanyang driver sa huling sandali. Hindi natinag si Biba at ipinagpatuloy ang kanyang layunin, sabay deklarang nararapat lang na mamatay ang alkalde dahil sa pagiging tapat nito sa kanyang ama. Sa labas, nanunood si Mumei na may takot at pagkabigla, na pagtatanto niyang siya ang may kagagawan ng lahat ng ito. Hinarap niya si Biba, nanginginig at naghahanap ng kasagutan. Tinangkang habulin siya ni Akoma, ngunit pinigilan siya ni Kuruso at iginiit na unahin ang paglilikas. Nagmadali silang pumunta sa tren, kung saan pinipigilan ng mga samurai ang mga kaban. Nagdesisyong balikan ni Kuruso si Ayame, ngunit bihag na siya ni Biba at inilalakad papunta sa tren nito.
Habang nagkakagulo ang mga sundalo ng lungsod, wala silang magawa sa harap ng walang humpay na pag-atake ng mga kaban. Nakita nila ang tren ni Biba na papalapit at tinangkang sumakay, ngunit agad silang pinagbabaril sa ngalan ng paghihiganti. Sa loob ng tren, katabi ni Biba ang kanyang babaeng tagapagbantay, na tila nararamdaman na ang kanyang nalalapit na kamatayan. Sa huling sandali, tinurukan siya ni Biba ng isang espesyal na serum, na naging dahilan upang maging puso siya ng isang fused colony. May lumabas na mga metallic tentacles na kumukolekta ng mga bangkay ng kaban at pinagsasama-sama ang mga ito sa isang dambuhalang anyo. Inutusan siya ni Biba na sirain ang tarangkahan ng lungsod. Hindi alintana ang mga kanyan at bala. Paulit-ulit siyang bumangga sa pader hanggang sa ito'y mabasag. Samantala, hinarap ni Mumei si Biba at tinanong kung bakit ito nangyayari. Malamig ang sagot ni Biba, ito raw ang mundong matagal na niyang ninanais. Nanlamig si Mumei sa revelasyong iyon. Biglang, tuluyang kinain ng serum ang katinoan ng tagapagbantay ni Biba, at ganap siyang naging kaban. Nawalan ng kontrol ang higanteng nilalang at bumagsak. Hindi natuwa ang siyentipiko sa naging resulta ng eksperimento. Iminungkahi ng kanyang katulong na gamitin ang lunas upang maibalik ang katinoan ng tagapagbantay. Ngunit tinanggihan ito ng siyentipiko, na sinabing wala rin itong saysay. Samantala, palihim na sumakay si Kurusu sa tren upang iligtas si Ayame. Matapos talunin ng mga gwardya, hinarap niya ang siyentipiko, na bumunot ng gatlang gun upang ipagtanggol ang sarili. Sa gitna ng kaguluhan, itinumba ni Ayame ang katulong at ninakaw ang lunas. Banta niyang sisirain ito kung hindi titigil ang siyentipiko sa kanyang ginagawa. Tinangka siyang barilin ng siyentipiko, ngunit agad na sumugod si Kurusu at sinunggaban siya. Dahilan upang pareho silang bumagsak, at naiwan si Ayame na nag-aalala. Samantala, tuluyan nang nabaliw ang tagapagbantay na naging kaban. Wala siyang sinayang na sandali sa pagpatay sa kanyang mga kasamahan sa paraang ubod ng brutal. Tinangkang lumaban ng mga sundalo, ngunit nilampaso sila ng kanyang bilis at lakas. May ilang bala ang tumama, pero lalo lamang nitong pinaulol ang halimaw. Gumanti ito sa pamamagitan ng malalakas na magnetic blast, na nagpaguho ng mga gusali sa paligid. Sumugod si Mumei kay Biba, dahilan upang matigilan ito sa takot. Ngunit huminto siya bago makapagsaksak, dala pa rin ang kanyang mga natitirang damdamin. Walang pag-aalinlangan, sinaksak siya ni Biba sa puso, tinapos ang kanyang buhay. Nasaksihan ito ni Akoma at labis siyang nawasak sa sinapit ni Mumei. Agad na kumilos ang Liberator Army at tinipon ang lahat habang tinututukan ng baril. Tinangka ni Akoma na lumaban, ngunit natalo siya at binyantaan, kailangan nila ang kanyang dugo, at kung tatanggi siya, mamamatay siya. Pinatay nila ang lahat ng may impeksyon ng Kaban virus. Sumakay si Biba sa tren upang ihayag ang kanyang layunin. Ipinahayag niyang sa araw na ito, pinalaya na niya ang lahat mula sa kanilang mga kulungan. Ayon sa kanya, hindi makakausad o magiging tunay na malaya ang sangkatauhan hanggat hindi sila tumatayo at lumalaban sa kaban, at dahil dito, sisirain niya ang kanilang mga kanlungan at pipilitin silang makipaglaban sa tabi niya. Ito raw ang tunay na kalayaan. Isinumpa siya ni Akoma, ngunit agad siyang sinapak at nawalan ng malay. Ikinulong ang mga bihag sa tren, at si Akoma ay ikinadina sa loob ng isang hawla. Tahimik siyang naghihintay ng tamang sandali, gumuguhit sa sahig habang minamasdan ang mga gwardya at siyentipiko. Hinati ang iba pa sa mga grupo upang mag-donate ng dugo. Isa sa dating kakampi ni Akoma, na hindi kayang lumaban, ay sumanib na sa mga tauhan ni Biba. Ikinagalit ng iba, lalo na ni Fatty, na nasa kampo ng mga donor ng dugo. Sa loob ng kampo, nasaksihan ni Fatty ang isa sa mga tenyente ni Biba na pinahihirapan ng isang lalaki, pinipilit itong mag-donate ng dugo para sa kanyang asawa. Nang sumang-ayon ang lalaki, formal siyang binati ng tenyente, ngunit pagkatapos ay tinaga ang kanyang kamay. Tumayo si Fatty upang tutulan ng kalupitan, ngunit agad siyang pinabagsak ng mga gwardya. Kalaunan, dinalaw niya si Akoma at nagtanong kung kailan sila kikilos, hindi na niya kayang tiisin ang pagmamalupit. Sinabi ni Akoma na sa gabi ng kinabukasan sila aatake. Kapag tinawag sila para sa pagkuha ng dugo, nangako siyang makakatakas siya sa hawla at personal na haharapin si Biba. Samantala, kinausap ni Biba si Ayame. Sinabi niyang kung nais nitong tiyakin ang kaligtasan ng kanyang mga kababayan, kailangan nitong kumbinsihin ang kanyang tiyuhin sa kabisera na buksan ang mga tarangkahan at isaayos ang isang pagpupulong sa pagitan ni Biba at ng kanyang ama. Napilitan si Ayame na pumayag, at pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa mga balak ni Biba sa pakikipagkita nito sa kanyang ama. Ibinunyag ni Biba na 10 taon na ang nakalipas,
Nagpadala ang hari ng isang hukbo na may 400,000 sundalo upang lipulin ang mga kaban. Sa edad na 12, si Biba na ang namumuno sa hukbo. Malaki ang kanilang naging progreso, at napalaya ang maraming lungsod. Ngunit nang tumigil ang padala ng supply at dagdag na tropa, unti-unti silang nalipol. Pinaliwanag ni Biba na ang utos ng hari ang dahilan ng kanilang pagkatalo. At ngayon ay gusto niyang maghiganti. Kinagabihan, ipinaliwanag ni Akoma ang kanyang plano sa mga kasama. Balak niyang kontrolin ang makina ng tren upang mapilitang sundin ni Biba ang kanyang mga kahilingan at palayain ang mga bihag. Magsisimula ang operasyon sa pagdating ng tagadala ng dugo sa unahan ng tren. Bagamat delikado ang plano, wala na silang ibang opsyon kaya sumang-ayon silang lahat na suportahan si Akoma sa abot ng kanilang makakaya. Dumating ang oras ng aksyon. Bago pa man dumating ang mga tagapagpalaya upang kunin ang dugo, armado na ang lahat ng tubo at mga pansamantalang armas. Gumamit si Akoma ng kawad upang makatakas mula sa kanyang hawla at pamwesto upang salakayin ang mga kolektor ng dugo. Nang mapansin ng mga gwardya ang kanyang pagtakas, agad siyang pinaligiran, ngunit pinakawalan ng kanyang mga kasama ang singaw sa silid, kaya't pumabor sa kanila ang laban. Ang dating kakampi ni Akoma, na lumipat ng panig, ay muntik ng matalo kay Fatty, ngunit samalo si Akoma at ibinunyag na ang taksil ay isa palang especially iyan na siyang nagbigay sa kanya ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga tagapagpalaya. Biglang dumating ang isang tenyente mula sa MK, may hawak na bihag. Inihagis niya ang lalaki at umatake sa mga rebelde. Hinarang ni Akoma ang kanyang atake at buong lakas siyang ibinuslo sa pader. Napagtanto ng lalaki na hindi siya uubra, ngunit bago pa man matapos ni Akoma ang laban, bumunot ito ng Glock. Sa huling sandali, sinapak siya ni Fatty at nawalan ito ng malay. Nakuha nila ang mga tunay na armas at sumugod patungo sa tren ni Biba. Naalerto si Biba sa kaguluhan at inutusan si Mumi na harapin sila. Nag-alinlangan si Mumi, ngunit tinakat siya ni Biba na hindi ibibigay ang gamot na nagpapanatili sa kanyang pagkatao kung siya'y tatanggi. Napilitan siyang sumunod, ngunit habang papalapit ang mga tauhan ni Biba dala ang gamot, tumakas si Mumi at pinabagsak ang mga gwardyang hamarang sa kanya. Gayunpaman, isang tenyente ang nakalupig sa kanya, at nagsimulang pamalya ang kanyang pusong kaban dahil sa kakulangan sa dugo. Sa utos ni Biba, tinurukan siya ng pampakalma ng kanyang katulong. Naisigaw pa ni Mumi ang pangalan ni Akoma bago siya nawalan ng malay. Samantala, sumugod sina Akoma at Fatty habang hinaharangan ng kanilang mga kasama ang mga tagapagpalaya. Nakarating sila sa pinto malapit sa silid makina, ngunit wala ni isa sa mga susi ang tumugma. Sinubukang pasabugin ni Akoma ang kandado, ngunit hindi ito nagtagumpay. Dumating sina Biba at ang kanyang mga tauhan. Ibinunyag ni Biba na inaasahan na niya ang pag-aaklas ni Akoma kaya't pinalitan niya ang mga susi. Malamig niyang idineklara na tapos na ang pag-aaklas at pinaputukan si Akoma. Nazalag ni Fatty ang bala at siya ang tinamaan. Sa huling sandali ng kanyang buhay, inamin ni Fatty ang kanyang pagsisisi na hindi niya tinulungan si Akoma nang barilin siya ni Kuso. Namatay siyang alam na tama ang kanyang naging desisyon. Sa matinding pighati, hinarap ni Akoma si Biba, na itinuring siyang parang isang eksperimento, at tinanong kung anong pakiramdam ang mawalan ng kaibigan. Galit na galit si Akoma at sumugod, ngunit mabilis siyang pinabagsak ng kanang kamay ni Biba at brutal siyang binugbog. Bumangon si Akoma, ngunit tinamaan ng bala ang kanyang kamay, at nalaglag ang alaala ng kanyang kapatid. Sa kanyang huling lakas, nakuha pa ito ni Fatty. Samantala, inutusan ni Biba si Mumi na patayin si Akoma. Lubos na siyang na-brainwash, kaya't walang alinlangang sumunod. Bago pa makakilos si Akoma, sinaksak siya ni Mumi sa dibdib at itinapon palabas ng tren. Pinuri siya ni Biba at nagpatuloy sa kanyang landas, habang si Mumi ay nanatiling nakatayo, parang estatwa. Di nagtagal, natagpuan ng mga kaibigan ni Akoma ang bangkay ni Fatty. Inutusan sila ng opisyal na bumalik sa kanilang mga silid, ngunit sa matinding galit ng mahiyaing dalaga, sumigaw ito na patayin na silang lahat kung iyon ang balak. Sa huli, napilitan ng mga tauhan ni Biba na magparaya at pinayagan silang buhatin si Fatty pabalik sa kanilang silid. Sa silid makina, nagbukas ng loob si Biba kay Mumi, isiniwalat ang kanyang matinding galit sa kanyang ama. Ikinwento niya na isang gabi, nang mawalan ng ilaw, sa sobrang takot ng kanyang ama, aksidenteng nasaktan siya nito. Ngunit nang harapin niya ito, itinanggi ng kanyang ama ang responsibilidad at sinisi ang kanyang takot. Sa pangyayaring iyon, labis na nasaktan si Biba at nangakong wawasakin ang kanyang ama at ang lungsod. Tinurukan niya si Mumi ng isang serum na magpapabago sa kanya bilang sentro ng isang fused colony, upang makatulong sa pagsalakay sa kabisera.
Sa kabisera naman, inanunsyo ng hari sa kanyang mga nasasakupan ang banta ni Biba. Kinundinan niya ang kalupitan nito at ang pagkawasak ng isang lungsod. Tiniyak niya sa mga tao na matatalo si Biba at ang kanyang hukbo. Pagkatapos ng talumpati, iminungkahi ng isang tauhan na ipaalam sa publiko ang tungkol sa dambuhalang fused monster. Ngunit tinanggihan ito ng hari at pinatay ang tauhan, sabay sabing ang labis na impormasyon ay nagdudulot lamang ng takot. Samantala, inanod ng alon si Akoma sa tabing dagat at muling nagkamalay. Pinagpapawisan siya sa isang bangungot kung saan ang kanyang kapatid ay naging si Mumi at inatake siya. Litong-lito at balisa, inalala niya ang pagkamatay ni Fatty at sinisi ang sarili. Nilamon siya ng guilt at pakiramdam niya'y wala siyang magawa laban sa mga nangyayari. Bigla, may natano si Akoma na isang zombie na papalapit. Dahil sa takot, tumakbo siya at nagtago sa isang lumubog na barko. Samantala, dumating na ang tren ni Iem sa tarangkahan ng kabisera. Ipinabatid ng mga mensahero sa hari na nahuli ni Iem si Biba. Pinayagan ng hari ang kanilang pagpasok, at ipinakita ni Iem si Biba bilang bilanggo. Ngunit bahagi lamang ito ng kanyang estratehiya upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang mga tao. Nabigla ang kanyang tiyuhin at mga opisyal, hindi makapaniwalang nahuli ni Iem si Biba. Ipinaliwanag niya na matagal nang nagtrabaho ang kanyang grupo para rito at humihiling sila ng asylum sa kabisera. Inutusan sila ng opisyal na manatili muna sa kulungan sa loob ng isang linggo, na labag man sa loob ay tinanggap ni Iem. Makalipas ang ilang sandali, ipinatawag si Iem sa palasyo, kasama si Biba. Samantala, nananatiling natatakot si Akoma sa loob ng barko. Dumating si Kuso, gulat na gulat sa ginawa ni Akoma. Hinarap niya ito at tinanong kung bakit niya iniwan ang lahat. Malungkot na ipinaliwanag ni Akoma na wala siyang magawa. Dumating ang isang siyentipikong nakagapos, at sinuri si Akoma. Hinayla siya palayo ni Kuso at pinilit si Akoma na tumulong sa pagpapalaya sa iba. Tumutol si Akoma, ngunit sinabi ni Kuso na iiwan na lamang siya upang mamatay. Umalis si Kuso, iniwang durog ang loob ni Akoma. Sa trono, lumuhad si Biba sa harap ng hari, hinahamon itong tapusin ang kanyang buhay kung kailanman ay itinuring siyang anak. Pumayag ang hari at binunot ang isang punyal na minsang ibinigay kay Biba. Ngunit sa pagunat ng punyal, may tumusok sa kanyang kamay. Sinamantala ito ni Biba at nagbigay ng isang madamdaming talumpati. Sinabi niyang kaya niyang makilala ang zombie mula sa tao kahit hindi suriin, at isa umano sa kanila ay isang zombie. Napuno ng tensyon ang silid. Bigla, nagsimulang magbago ang anyo ng hari. Isa sa mga bantay, sa takot, ay nagpaputok, ngunit hindi bumagsak ang hari. Inutusan ni Biba ang mga sundalo na ituloy ang pagpapaputok, sabay sabing isang bala lang ay hindi sapat para patayin ang zombie. Habang nagpapatuloy ang putukan, tumayo si Biba upang tapusin ang lahat. Sinabi niya sa kanyang ama na hindi ito gawa ng awa kundi ng takot, at buong bilis niyang isinaksak ang punyal sa puso ng hari. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang paghihiganti. Ipinahayag ni Biba sa buong lungsod na maaaring may mga nakatagong zombie pa sa kanilang hanay. Nagdulot ito ng matinding takot, at nagsimulang magpanak ang mga tao, hanggang sa isa-isa na silang nagiging zombie. Nagkagulo ang lahat at nagpatayan ang mga mamamayan. Hinayla ng tiyo ni Iem si Iem palayo sa kaguluhan, habang pinapasok na ng mga tauhan ni Biba ang lungsod, dala ang kanilang tren. Mula rito, inihulog nila ang mga zombie sa ere, at tuluyang pinakawalan ang lagim sa kabisera. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Biba ang isang lalaking niyuyurakan ang bangkay ng kanyang ama. Sa matinding galit, binaril niya ito hanggang mamatay. Umupo siya sa trono, tahimik na nagmuni-muni sa mga panandali ang alaala kasama ang kanyang ama, habang patuloy siyang nilalamon ng mga sugat ng nakaraan na hindi pa rin niya lubos na matanggap. Samantala, si Kuso ay nahihirapang ayusin ang isang bisikleta habang pinagmamadali siya ng siyentipiko, babala na baka hindi na nila maabyutan ang pagbabagong anyo ni Mumi. Si Akoma, talunan at bagsak ang loob, ay nagsabing iwan na lang siya, dahil naniniwala siyang wala na siyang silbi. Ngunit lumapit si Kuso at ibinunyag na ang saksak kay Akoma ay muntik nang tumama sa puso. Pinaliwanag niya na ang eksaktong pagkalkula ni Mumi ang nagligtas sa kanyang buhay, ngunit sinabi rin niyang malapit ng tuluyang magbago si Mumi at maging isang tunay na halimaw. Sa pagkarinig nito, muling nabuhay ang diwang mandirigma ni Akoma. Samantala, naglalakad si Mumi sa lungsod na puno ng mga bangkay. Habang nagsisimula ng umiral ang kanyang mutasayon, ikininalulungkot niya ang kanyang kawalan ng kakayahang iligtas ang sinuman, pati na ang pagkawala ng kanyang mga pangarap. Habang bumabalik sa kanyang alaala ang mga sinabi ng kanyang ina, na ang mga paru-paro ay kumukuha ng mga kaluluwa patungo sa kabilang buhay, napansin niya ang mga nilalang sa paligid.
Pumintig ang kanyang pusong zombie, at biglang sumabog sa anyo ng mga pakpak ng enerhiya. Ang lakas niyang ito ang nag-akit ng mga patay at binago siya sa isang halimaw na fused monstrosity. Samantala, pinatatatag ni Akoma ang kanyang loob habang inaalala ang mga sinabi ng siyentipiko. Ipinakita rito na ang espesyal na itim na serum ay kayang gawing sentro ng fused colony ang babaeng zombie. Ngunit upang baligtarin ang epekto, kailangan ng puting plasma serum. Buo na ang pasya ni Akoma, itinali niya sa kanyang kamay ang piercing gun at nilapitan ng siyentipiko upang hingin ang itim na serum. Nagbabala ang siyentipiko na ang serum ay epektibo lamang sa kababaihan, ngunit kung ituturok ito ni Akoma, makakamtan niya ang matinding lakas kapalit ng kanyang sariling buhay. Tinanggap ito ni Akoma, handang patayin si Biba at iligtas si Mumi. Pagkaturok ng serum, bumalat sa kanya ang isang bugso ng kapangyarihan, ngunit pinipigilan ito ng kwelyong suot niya. Sinabi ng siyentipiko na kung gusto niyang makuha ang buong lakas, kailangang tanggalin ito. Mabilis na pinunit ni Akoma ang kwelyo, sabay bigkas ng pangakong hindi na niya hahayaang mamatay ang sino mang mahalaga sa kanya. Mabilis na tumakbo sina Akoma at Kuso patungong estasyon. Pinapatay ang mga zombie sa kanilang daraanan. Ngunit unti-unting nawawalan ng kontrol si Akoma sa kanyang sarili. Nagbabala si Kuso, kapag tuluyan nang nawala ang kontrol ni Akoma at naging ganap na zombie, mapipilitan siyang tapusin ito. Samantala, nagtipon ng mga mamamayan ng kabisera sa bilangguan kung saan nakakulong ang mga kaibigan ni Akoma. Nagsimula silang manawagan na sunugin ang mga bilanggo, sinisisi sila sa pagkalat ng virus. Sa oras ding iyon, dumating si Iam at pinakalma ang mga tao. Siniguro niya na wala sa kanyang mga kaibigan ang sanhi ng salot. Nang itutok sa kanya ang kanilang mga sandata, buong tapang siyang lumapit, nakiusap na panatilihin nila ang kanilang pagkatao. Binalot ng takot ang karamihan, ngunit naniwala sila kay Iam, na pagkatapos ay idineklara ang kanilang pagtakas mula sa lungsod. Samantala, si Mumi ay patuloy na inaatake ng mga puwersa ng depensa ng kabisera, habang ang kanyang isipan ay lubos ng nilalamon ng madidilim na ilusyon. Sinusundan siya ng mga pulang paru-paro, habang may mga tinig na tila nanunukso sa kanya. Sinusubukan niyang palayasin ang mga ito, ngunit sa bawat galaw, nadudurog niya ang mga bahay sa paligid. Si Biba, habang pinagmamasdan ng lahat, ay nagplano na ng kanyang pagtakas. Inutusan niya ang kanyang kanang kamay na ihanda ang tren. Ngunit nagkagulo ang lahat nang dumating si Akoma. Nagkanya-kanyang takas ang kanyang mga kalaban, ngunit mabilis silang pinabagsak ni Akoma. Sabay sabing isa lang ang layunin niya, harapin si Biba at iligtas si Mumi. May mga sundalong lumusob mula sa itaas, ngunit tinanggal agad sila ni Kuso, binigyan si Akoma ng daan. Isa sa mga tauhan ni Biba ang nagutos na banggain si Akoma gamit ang tren. Ngunit kahit pinilit siyang pigilan, pinakawalan ni Akoma ang isang magnetic blast, at lumipad ang tren sa ere, sabay putok at apoy. Naguluhan siya sa sariling lakas, at naramdaman niyang mas lalo siyang nawawalan ng kontrol sa kanyang katawan. Sumama sa kanya si Kuso, at tiniyak ni Akoma sa kaibigan na siya'y nananatiling tao. Biglang dumating ang tauhan ni Biba upang tapusin siya. Ngunit mabilis itong tinabla ni Akoma at sinaksak sa puso, sabay sabing hindi ito karapat-dapat mabuhay. Pinanood ni Biba ang lahat mula sa malayo habang dumating ang isang assistant dala ang antidote. Kinuha ito ni Biba at inutusan ng natitira niyang mga tauhan na lumikas. Siya'y nanatili upang tapusin ang kanyang sinimulan. Pinaluwag niya ang kanyang kwelyo. Naghahanda ng pakawalan ang kapangyarihang matagal niyang itinago. Samantala, mabilis na tumatakbo sina Akoma at Kuso papunta kay Mumi. Ngunit bigla na lang gumuho ang tulay, iniwang mag-isa si Kuso sa harap ng sangkaterbang zombie. Pinanatili ni Kuso ang kanyang katatagan at sinabi kay Akoma na magpatuloy. Tumakbo si Akoma patungo kay Mumi, tinatawag ang kanyang pangalan, may bahid ng pag-asa sa kanyang puso. Ngunit biglang hamarang si Biba, determinadong pigilan siya. Naglaban sila, at tinanong ni Biba kung bakit isinakripisyo ni Akoma ang kanyang buhay sa pagtanggap ng itim na serum. Matalas ang sagot ni Akoma, handa siyang mamatay para mailigtas si Mumi. Tumawa si Biba at sinabing hindi iyon mangyayari. Tinulak niya si Akoma at sinubukang saksakin, ngunit ilang pulgada lang ang layo sa puso ang tama. Sinamantala ni Akoma ang pagkakataon, winasak ang espada ni Biba, at sumugod. Naipagtanggol ni Biba ang sarili, ngunit nabaluktot ni Akoma ang kanyang braso, sabay gumamit ng magnetic pulse para itapon siya palayo. Lumapit si Akoma na may matinding galit, mabagal ngunit matatag ang bawat hakbang. Nanginginig si Biba sa takot, ngunit biglang natamba si Akoma at nawalan ng malay. Akala ni Biba ay siya na ang nagwagi,
kaya't palihim siyang lumapit kay Akoma upang tapusin siya. Samantala, si Mumi ay kumakapit sa pag-asang dulot ng tinig ni Akoma. Sinubukan niyang abutin ang asul na paru-paro sa gitna ng mga pulang lumilipad, ngunit nabitawan niya ang batong bigay ni Akoma na nahulog sa lawa. Ang tunog ng batong lumubog ang bumalik sa ulirat ni Akoma. Bigla siyang bumangon, sinaksak si Biba at winasak ang braso nito. Nahulog si Biba sa lawa. Mabilis na lumapit si Akoma kay Mumi at niyakap siya ng mahigpit habang itinurok ang antidote sa kanyang ugat. Agad na umepekto ang lunas, unti-unting natunaw ang mga metal na galame at ang halimaw na anyo ay naging itim na putik. Nang muling magkamalay si Mumi, nakita niya si Akoma na nawalan ng ulirat. Nilapitan niya ito, ngunit biglang dumating si Biba at nagpaputok. Nakiusap si Mumi na tumigil na siya. Ngunit determinado si Biba na tapusin ang laban. Habang papalapit siya upang umatake, bigla siyang tinamaan ng bakal na sibat ni Mumi sa puso. Humingi siya ng paumanhin, ngunit mariing sinabi ni Mumi na kahit mahina sila, kakayanin nilang mabuhay at tuparin ang kanilang mga pangarap. Samantala, tinipon ni Mumi at ng iba pa ang mga nakaligtas at pinasakay sa tren. Hindi nila alam kung anong daan ang ligtas, ngunit inisip nilang maaaring may iniwang lagusan si Biba. Bigla na lang dumating ang natitirang tauhan ni Biba kasama ang kanyang mga sundalo. Dala ang mahalagang impormasyon kapalit ng pagsakay. Bagamat pinagdudahan sila at sinampal pa ng isa sa mga nakaligtas, pinayagan pa rin silang sumakay ni Mumi alang-alang sa kaligtasan ng grupo. Inihayag ng lalaki na buhay pa sina Akoma, Mumi, at Kuso. Sa labanan, binantayan ni Mumi si Akoma na halos wala ng buhay. Dumating si Kuso, at kahit anong gawin nila, nananatiling walang malay si Akoma. Sa mga sandaling iyon, narinig nila ang tinig ng kanilang mga kaibigan mula sa tren, hinihikayat silang pumunta sa istasyon 13 para makaligtas. Binuhat ni Kuso si Akoma sa balikat at sinabing maghanda na si Mumi. Tumakbo silang dalawa sa kalsadang pinamumuguran ng mga zombie, hanggang marating nila ang tren kung saan may mga kamakaway, may dalang kumot para saluhin sila. Napaluha si Mumi sa tuwa. Nang ligtas nang naisakay si Akoma, sumunod na rin siya. Tumalon si Kuso ngunit muntik nang mahulog, kaya't nasalo siya ni Mumi, na ikinahiya niya at namula sa hiya. Nang kumpleto na ang lahat sa tren, pinabilis ng driver ang takbo nito. Bumagsak ang riles sa kanilang likuran habang gumuho ang kabisera. Sa loob ng tren, nanginginig si Mumi habang sinisikap gisingin si Akoma. Nang damilat ito at mahina pang nagsabing gusto niyang matulog, masayang tumalon si Mumi sa kanya. Doon niya napansin na nawawala na ang mga sintomas ng itim na serum. Napagtanto niyang naiturok pala ni Biba ang antidote, isang huling hakbang ng pagtubos. Napuno ng ginhawa si Mumi. Habang bumabalik sa normal ang lahat, iniabot ni Mumi kay Akoma ang alaala ng kanyang kapatid. At nagpatuloy ang kanilang paglalakbay.